Napilitan nga si Gina na maging si Betsy nga ang owner ng supermarket na pinaghirapan nga nito ni Robert dahil kinikailangan nga ni Robert ng agarang operasyon. Kaya naman nga't napilitan nga itong si Gina dahil ang kagustuhan nga lang nito ni Betsy at ni Susan ang yaman ni Robert at wala nga silang concern sa kung ano ang mangyayari kay Robert. Samantalang naging successful naman ang operasyon ni Robert at nakarecover na nga siya. Ito na nga ang pinakakatakot-takot ni Betsy dahil magsasalita na nga si Robert ng katotohanang si Susan at si Betsy nga ang may kasalanan kung bakit nga siya inatake sa puso dahil nga pinagnakawan nga sila ng dalawang mag-ina. Kaya naman nga't dahil dito makukulong nga si Betsy at si Susan ng panghabang buhay dahil nga sa patong-patong na kasong haharapin nilang mag-ina. Ngunit ang inaakala ng lahat na katapusan na ng kasakiman ni Betsy at ni Susan ay simula pa lamang ng mas matinding bangungot. Sa isang gabi ng katahimikan sa ospital, nang nakaratay pa rin si Robert sa kanyang kwarto, bigla na lamang nag-brownout sa buong gusali. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na sigaw ng mga nurse at pasyente. Sa gitna ng dilim, may dalawang anino ang palihim na pumasok sa silid ni Robert. Hawak nila ang kutsilyo at tila ba may misyon silang tapusin na ang buhay ng lalaking bumangon mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, isang putok ng baril ang umalinggaw. Isang bala ang tumama sa dingding, muntik ng kumitil ang buhay. Ang dalawang anino ay mabilis na nagsitakas, iniwan ang isang sulat sa kama ni Robert. Hindi pa rito nagtatapos. Kung babanggitin mo ang aming mga pangalan, sisiguraduhin naming wala nang ligtas sa pamilya mo. Nanginginig ang mga kamay ni Robert nang mabasa niya ang liham. Hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng bantang ito, sina Betsy at Susan ba mismo, o may mas malalim pang sindikatong gumagalaw. Samantala, si Gina, na pilit lamang isinangkalan bilang pangalan ni Betsy sa supermarket, ay nagsimulang makaramdam ng matinding pangamba. Isang gabi, habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa tindahan, may humarang na dalawang lalaking nakasuot ng itim. Wala silang sinabi, tanging malamig na titig lamang, bago iniabot ang isang sobre. Pagbukas niya, nakasulat. Huwag kang magkakamaling kumampi kay Robert. Ang lahat ng lihim ninyo ay nasa aming kamay. Napaluhod si Gina sa takot. Anong lihim ang tinutukoy nila? Siya ba mismo ay may kinalaman sa isang kasalanang matagal nang nakabaon? Habang papalapit ang araw ng paglilitis laban kina Betsy at Susan, mas lalong lumalala ang mga kakaibang pangyayari. May misteryosong nasunog na bahagi ng supermarket sa gitna ng gabi, at ang key footage ay biglang nawala. Sa halip, isang edited na video ang lumabas kung saan makikita si Robert na tila siya mismo ang nagpasimula ng apoy. Nagulantang ang lahat at nagsimulang pagdudahan ang kanyang kredibilidad. Ngunit hindi doon natapos. Lumutang ang isang testigo, isang dating tauhan ni Robert, na nagsasabing matagal na raw may sikreto si Robert na hindi pa niya ibinubunyag. Ayon sa kanya, bago pa man pumasok sa negosyo si Betsy, may itinagong malaking halaga si Robert mula sa isang kasunduan sa mga iligal na kontrata. Nabaling ang lahat ng mata kay Robert. Siya ba ang tunay na biktima o isa ring may bahid ng kasalanan? Samantala, si Susan, na nakakulong na, ay bigla na lamang natagpo ang walang malay sa loob ng selda. May natuklasang lason sa kanyang pagkain, ngunit sino ang may pakana? Ang mga kapwa niya preso. O ang mga taong dati niyang kakutsaban na ngayon nais na siyang patahimikin. At sa pinakakahindik-hindik na sandali, isang revelasyon ang sumabog, si Gina pala ay hindi tunay na anak ni Robert. Sa isang lumang dokumentong biglang lumutang, nakasaad na siya ay anak ng isang lalaking matagal nang nawawala, ang mortal na kaaway ni Robert noong kabataan nito. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagsang-ayon na si Betsy ang magmay-ari ng supermarket, ang pananahimik sa mga bantang natatanggap, ay dahil sa takot na baka lumabas ang katotohanan. Ngunit ngayon wala na siyang matatakasan. Si Betsy, kahit nasa bingit ng pagkakakulong, ay ngumisi sa korte. Hindi ba't nakakatawa, Robert? Ang inakala mong anak ay dugo pala ng taong sumira sa'yo noon. At ngayon, siya mismo ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Umalinggaw ang bulungan ng lahat. Si Gina, luhaan, hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung saan siya lulugar, kay Robert na nagpalaki sa kanya, o sa katotohanang siya ay anak ng mortal na kaaway nito. Samantala, sa likod ng lahat ng kaguluhan, may isang figura na patuloy na nagmamanman mula sa dilim. Isang misteryosong lalaki na nakabalabal, laging nasa paligid ng korte, ospital at supermarket.
Sino siya? Isa ba siyang kakampi o kalaban? At bakit tila alam niya ang lahat ng lihim na pinaglalabanan ng mga karakter? Successful nga ang naging operasyon ni Tony Robert at unti-unti na nga siyang nakaka-recover na siyang ikinakatakot nga nito ni Betsy dahil alam nga niyang makukulong siya kapag nagsalita na nga itong si Robert dahil si Susan nga at Betsy ang may kasalanan kung bakit nga inatake sa puso itong si Robert. Dahil nga nahuli nga silang pinagnanakawan nito. Kaya naman ga't mailipat na ulit ang pangalan ni Robert sa pagmamay-ari nga niyang supermarket dahil ito ngang si Betsy at Susan ay makukulong na nga. Marami nga silang haharaping na kaso, kaya naman at malaking posibilidad na panghabang buhay na nga silang makulong. Dito na nga kaya matatahimik ang buhay nga nito ni Robert at ni Gina. Ganyan nga talaga kapag hindi mo pinaghirapan ang isang bagay ay mabilis nga lang ring mawawala. Pagkakakulong nga ang naging kaparusahan nito ni Betsy at ni Susan. Ngunit hindi pa pala tapos ang lahat. Habang nakaratay pa si Robert sa ospital, isang misteryosong lalaki ang dumating. Nakatago ang mukha nito sa sombrero at balabal, tila ba may daladalang lihim na matagal nang inilihim sa lahat. Tahimik niyang pinagmamasdan si Robert mula sa bintana ng AC, at nang makatiyak na walang bantay, iniwan niya ang isang sobre sa mesa ng doktor. Pagbukas ng doktor sa sobre, laking gulat niya dahil naroon ang mga dokumentong nagpapatunay na hindi lamang si Betsy at Susan ang may kinalaman sa lahat ng pangyayari, may isa pang mas mataas na utak sa likod ng lahat. Isang taong kilala ni Robert at ni Gina, isang taong matagal na nilang pinagkatiwalaan. Samantala, si Gina, sa sobrang saya dahil nakaligtas ang kanyang ama, ay bigla namang nakaramdam ng takot nang makatanggap siya ng isang anonymous na tawag. Kung akala mo ligtas na si Robert, nagkakamali ka. Hindi pa tapos ang laban. Isa sa mga pinakamalapit sa inyo ang tatapos sa kanya. Nanlamig si Gina. Nagsimulang magduda sa mga taong nasa paligid niya, pati ba naman ang mga taong lagi niyang kasama ay may tinatagong lihim. Habang si Betsy at Susan naman ay pansamantalang nakadetain, bigla silang binisita ng isang abogadong hindi nila kilala. May kasunduan tayong dapat gawin, wika ng abogado na tila ba may tinatagong masamang plano. Kung susundin ninyo ako, makakalabas kayo ng kulungan. Pero kapalit nito, kailangan ninyong tapusin ang isang tao, si Gina. Napatigil si Betsy. Nag-aalangan siya. Ngunit si Susan, na mas gahaman at desperado, ay agad na sumang-ayon. Kung iyon lang ang paraan para makalabas kami, gagawin namin. At doon nagsimula ang mas madilim na plano, ang pag-atake mismo kay Gina. Sa ospital, hindi mapakali si Robert. Kahit mahina pa siya, pilit niyang nagsalita. Gina, may ng lalaki. May mga sikreto kayong kailangang malaman. Ang tunay na kaaway ninyo ay hindi sina Betsy o Susan. Mas malaki, mas makapangyarihan, at mas malapit kaysa iniisip mo. Habang tumatakbo, nagtatanong si Gina, sino ka? Bakit mo kami tinutulungan? Ngumiti lamang ang lalaki. Isang taong minsan nang niloko, tulad ninyo. At oras na para ibalik ang lahat. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi. Sa kulungan, si Betsy ay biglang nakatanggap ng lihim na sulat sa loob ng kanyang selda. Bukas ka nalalaya. May magbabayad para sa'yo. Kapalit, si Robert ang kailangang mawala. Nagsimulang manginig si Betsy. Hindi niya alam kung ito ba ang pagkakataon niyang bumawi o tuluyang maging halimaw. Samantala, si Gina ay dinala ng misteryosong lalaki sa isang lumang bahay. Doon, nakita niya ang mga lumang dokumento, mga testamento, papeles na negosyo, at mga larawan. Laking gulat niya nang makita ang isang retrato, si Robert, si Betsy, si Susan at isang babaeng hindi niya kilala, ngunit tila may malalim na koneksyon sa lahat. Siya ang tunay na dahilan kung bakit lahat ito nangyari, sabi ng lalaki. At oras na para malaman mo ang katotohanan. Hindi mo siya inaasahan, Gina, dahil siya mismo ang naglagay sa panganib ng iyong ama. Nang lumingon siya, muntik nang malaglag si Gina. Ang nasa larawan ay ang mismong inaakala niyang kakampi, isang taong naging parang pamilya na nila. Imposible siya. Hindi ko matanggap. Ngunit bago pa makapagsalita pa si Gina, biglang may pumutok na bala mula sa labas. Tumagos ang bala sa bintana at muntik nang tamaan si Gina. Nagsimula ang habulan at muling naramdaman ni Gina na ang bawat hakbang niya ay nasa bingit ng kamatayan. Sa kulungan, nakangisi si Susan. Magiging madugo ang susunod na kabanata.
dahil oras na para maghiganti. At sa ospital, habang mahina si Robert, bigla siyang dinapuan ng panibagong atake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa puso niya, kundi dahil may isang tao palang naghalo ng lason sa kanyang gamot. Ngunit hindi alam ng lahat, may isang huling sikreto si Robert. At kapag nabunyag iyon, babagsak ang lahat ng kanilang mundo. Nang dahil sa kalagayan nga nito ni Robert ay napilitan nga ito ng si Gina na pumirma sa kasunduan nga nila nito ni Bets na maibigay sa kanya itong supermarket. Ngunit nang si Betsy na nga ang namumuno dito nga sa supermarket ay nakikita nga niya ang hirap sa pagmamanage nga nito. Ngunit dahil na nga rin sa nalalapit naman na nga ang paggising nga nito at pag-recover nito ni Robert, ay nag-aalala nga siya na pag nga nagising na to ng tuluyan si Robert ay malamang ay mapakukulong nga siya at may lalayo pa sa kanya ang kanyang anak. Kaya naman ay nakipagkasundo na si Betsy sa kanyang ina na si Susan. Nautusan na nga ito ang kanilang tauhan na tapusin at patahimikin na nga ito si Robert. Ngunit hindi naman magtatagumpay nga rin ito kaya naman matutuloy ang operasyon at mabubuhay muli itong si Robert. At sa pagkakataong nga ito kapag malakas na si Robert ay siya na mismo ang magpapakulong kina Betsy at kay Susan. Sa mismong gabi matapos ang matagumpay na operasyon kay Robert, habang mahimbing itong nagpapahinga, isang misteryosong lalaki na nakaitim ang unti-unting pumasok sa silid ng ospital. May hawak itong maliit na bote na tila puno ng lason. Ngunit bago pa ito makalapit, nahuli siya ng isa sa mga nurse na agad nagsisigaw. Tumakbo ang lalaki palabas, ngunit naiwan ang isang sobre sa sahig, at sa loob nito, isang litrato ni Gina na nakapiring at nakatali. Nagkagulo. Sino ang may pakana? Si Betsy ba o si Susan? Ngunit nang ipakita ito kay Susan kinabukasan, halatang gulat at takot ang mukha nito, tila ba siya man ay hindi alam ang nangyayari. Samantala, si Gina, habang pinipilit na maging matatag sa lahat ng gulo, ay nakaramdam ng kakaiba. May mga estrangherong sumusunod sa kanya sa supermarket. Isang beses, habang nagsasara siya ng tindahan, biglang bumukas ang ilaw sa ikalawang palapag kahit wala namang tao roon. Nang umakyat siya, natagpuan niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng lamesa. Sa loob nito, mga dokumentong may pirma ng kanyang ama, na nagpapatunay na matagal nang alam ni Robert ang iligal na operasyon ni Susan at ni Betsy, at matagal na rin silang sinusubukan nitong paimbestigahan. Ngunit bakit hindi pa niya sila isinumbong noon? Habang tinatanong ni Gina ang sarili, bigla siyang nakarinig ng boses mula sa dilim. Gina, mahina ngunit malamig na bulong. Paglingon niya, isang lalaking nakasuot ng itim ang nakatayo. Subalit bago pa siya makalapit, bigla itong naglaho na parang usok. Kinabukasan, muling nagising si Robert. Ngunit hindi na siya ang dating Robert na mahina at bugbog sa kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng paghihiganti. Gina, mahina ngunit matalim ang kanyang tinig, handa ka na bang marinig ang lahat ng katotohanan? Nanginginig si Gina. Ano pong ibig niyong sabihin, Papa? Ibinunyag ni Robert na hindi lang simpleng kasakiman ang motibo ni na Betsy at Susan. May mas malalim na lihim na si Susan ay may koneksyon sa isang sindikatong nag-operate ng iligal na droga sa syudad at ginagamit ang supermarket bilang front. Ang lahat ng kanilang kasamaan ay bahagi ng mas malaking plano. Ngunit mas malupit pa ang revelasyon, si Betsy ay hindi lamang basta-bastang mapanlinlang na babae. Siya ay may lihim na anak at ang batang iyon ay posibleng anak ni Robert. Papaibig niyo bang sabihin maaari kong maging kapatid ang anak ni Betsy? Halos hindi makapaniwala si Gina. Bago pa makasagot si Robert, biglang
モデルプレス2025年9月29日、スノーマンのラウールが9月27日、自身のインスタグラムで生配信を実施。人気お笑いコンビのファンであることを明かし、反響を呼んでいる。写真、スノーマンラウールが、まさかの1位、と驚いたエレガント人生の動画黒ひし形ラウール。エレガント人生の結婚を祝福。同月21日にお笑いコンビエレガント人生の中込優と山井翔子が結婚したことを受け、ラウールは、ご存知の通りエレガント人生が結婚しましてと切り出し、僕、茶の間ですから。劇場に行ってないので単独とかを生で見たことはないから茶の間ファン。直接会場などには行かず、映像などを見て応援するファンのこと、ながらも割と子さん、昔からのファン、である自信がちょっとだけあるというかと2人のファンであることを告白した。また、割と長らく応援してきたチャンネルだったのがついに実を結びというか、本当にちょっと衝撃。あ、そういうパターンってあるんだ、みたいなと驚き。続けてそしたら次の日か次の次の日くらいに、好きな10位までのネタを上げてくれていて、まさかの1位というか、これを1位に持ってくるんだっていうか、テレビ的に楽しんでいた感じですと同コンビが22日、自身の YouTube チャンネルにて投稿した、結婚記念、エレガント人生が大好きすぎる動画ベスト10について触れ、インド映画のノリに影響を受けすぎているカップル YouTuber が1位であったことについての感想を吐露した。黒ひし形ラウールの配信に反響。これを受けファンからは、本人に届いてるのすごい、茶の間の概念知っててびっくり、最強のオタク、共演してほしい、といった声が寄せられたほか、中込は自身の X、旧 Twitter にて、スノーマンのラウールさんが、エレガント人生の子さん、とラウールの発言に反応していた。モデルプレス編集部